Hi everyone, it's me Andrea and welcome back to my channel. And for today's video, I will be doing a KKV Global Haul Snacks Edition. Makikita nyo naman na dito sa tabi ko yung paper bag ni KKV. And ito guys, malaki siya and maraming snacks talaga akong nabili this time kasi nung last na KKV Global Haul ko dito sa channel ko, yung mga mugs, di ba, yung mga cute mugs, sticker, ballpen yung shinare ko sa haul. Pero this time sabi ko, nung nakabalik na ako sa KKV, gusto ko talagang itry yung mga snacks nila and naparami yung bili dahil may promo sila that time. So, ito yung pinaka-resibo. And yung total talaga is dapat 1,756 pero ang regular discount is 835 pesos. So, ang binayaran na lang is 921.30. So, malaki-laking discount na rin and madami-dami ang aking nabili. Itong paper bag, pagpasensyahan nyo na, medyo nagkasira-sira na siya dahil sa bigat netong laman. And nung nakaraan pa nga kasi to, pero ngayon ko lang siya nagawa ng video dahil na busy. And yung iba dito, nabuksan na and natikman na namin. So sabi ko, bago pa magkanda ubos-ubos or mabuksan lahat, kailangan ko na siyang gawa ng haul. So ito na nga. Ngayon siya napunit na siya pero marami siyang laman sa loob ng sis. Ayan. Without further ado, let's get started. Umpisahan ko na sa pinakamaliit na nabili kong snack sa KKV, which is itong Mikin Yankee Cola Shape Gummy. Ayan siya. Bali 5 piraso to kasi parang buy 5 yung ano niya, yung pinaka-presyo para makuha mo yung discount. So ayan siya. So, wala pa akong nabubuksan dito. Pero, right, nabubuksan ko to dito sa video. Para naman makita nyo rin yung itsura. Gusto ko kasi siyang tikman. Same lang ng amoy sa mga nabibili kong gummies sa, palengke, ganun. Ayan siya, cola rin. And, titikman ko kung kalasa rin siya. Medyo mas maasim siya compared dun sa mga favorite ko talagang cola gummy and may sugar kasi siyang kasama. Yung mga nabibili kong cola gummies na favorite ko, wala siyang kasamang sugar and maasim siya tapos medyo may lasang sabon. Mas masarap pa rin yung nabibili kong cola gummy sa palengke tsaka sa SM, yung mga tinatakal-takal. Next is ito, parang mga pudding ata to. Hindi ko kasi maintindihan yung nakasulat dyan na label, as you can see. Pero feeling ko naman pudding tong mga to. Or jelly. Jelly is parang ganun ang atake niya. Hindi ko na siya bubuksan kasi feeling ko mas masarap siya ng malamig. Ilalagay ko na muna siya sa ref. Next is ito. Garlic butter flavor potato wedges siya. Sobrang gusto ko na siyang tikman. Kaso nga lang kasi hindi siya naka-pouch. Yung iba kasi dito is individual pouch talaga siya. So, ito, nakakapa ko sa loob. As is siya. So, sabi ko, kailangan gawan ko muna siya ng video. Ngayon, matitikman ko na siya. Ay, ang bango. Ang bango, amoy siyang yung bread pan na yellow. Pero ito yung itsura niya. Ayan siya. Titikman ko. Parang siyang bread pan. Pero mas malasa yung bread pan. Medyo natatabangan ako sa kanya. Medyo nag-expect ako ng yung alam yung mag-garlic yung lasa. Next is ito. Actually, nabuksan na siya. As you can see naman. Crab stick siya. Super na-curious ako kasi ang hilig ko nga sa crab stick. Pero, hindi ko siya marirecommend na kainin nyo siya ng as is. Ganito kasi siya sa loob. Naka-pouch siya individually. Bali 5 lang laman nito. Yung 2 nakain na namin dito sa bahay. Tinikman kasi namin. And then, ganito yung itsura niya. Pero ito mga te, hindi ko siya marirecommend na kakainin nyo siya as snacks. Like, pagbukas, kakainin nyo rekta. Kasi, lasa siyang sabon. May ganung lasa siya. Pero nakalagay naman dito, product name, crab stick barbecue flavor. Pero hindi siya lasang barbecue te. Lasa siyang sabon. Feeling ko, mas okay siya kung isasama nyo siya sa mga ramen, noodles, ganyan, sa mga buldak. Yung tipong lulutuin nyo muna siya or pakukuluan konti. Kasi may aftertaste siya na parang lasa siyang sabon. Nung kinain namin siya straight dito sa packaging niya. Is eto,
Nabuksan na rin, as you can see. Akala ko nung una, dessert siya, ganun. Kasi, as you can see, para siyang tanghulo, diba? May nakita na kasi akong dessert na ganito. I-insert ko dito yung picture. Nakalimutan ko kasi kung saang country siya dessert. Basta may napanood na akong ganun na kamukha niya. Yun pala guys, pugo siya talaga As in pugo. Hindi ganito yung itsura niya sa loob. As in pugo na walang balat. Next is itong parang pork belly. Ayan siya. Dalawa yung kinuha ko nito. So ganito siya. Bubuksan ko yung isa. Uncle wing yung nakalagay dito. Para makita nyo. And iba yung itsura niya sa packaging. Ganyan siya Okay guys, nakalagay dito chicken breast with black pepper. Chicken breast pala to. Parang mukhang pork belly dito. Kala ko nung una pork belly siya, pero chicken breast pala siya with black pepper. Kaya medyo maanghang siya. Next is ito, nabuksan ko na yung isa. And itong isang to ay multi-layer meat yung nakalagay. And sa likod is spicy flavored vegetarian meat. Ito marami siyang laman. Ayan, nabawasan na namin to ng dalawa. Pero ito pa yung nandito sa loob na natitira. Yung isa hindi ko pa nabubuksan kasi nga ito pa lang yung tinikman namin, yung isang pouch na to. Ito yung isa. So vegetarian meat siya. Ito, nagustuhan ko naman yung lasa. Mas maanghang to kumpara dun sa isa na chicken breast with black pepper. Ganyan siya ulit, individual pouch. And mas iba yung color ng meat niya. Ayan siya. Kumpara dun sa kanina, yung isa medyo reddish. Pero super spicy niya. As in, kasi tingnan nyo naman sa packaging. Next is ito. Itong isa is vegetarian beef steak. And then itong isa is vegetarian beef steak din. Pero, ano pinagkaiba nila? Ito, black pepper vegetarian steak. Ito naman nakalagay. From Western Regions flavored vegetarian steak. Ito with black pepper. Ito, flavored lang. Is itong mga butter cookies and biscuits na kinuha ko doon. Ito yung una. Yan siya. May palaman siya sa loob, I guess. Kasi kita nyo naman. Pero hindi ko pa to natatry. Hindi pa nabubuksan. Pero mukhang masarap naman siya. Next is itong butter cookies. Butter flavored cookies. Feeling ko naman masarap to. Kasi parang lahat naman ng natry kong butter cookies nagustuhan ko. And magkakamukha silang ganyan. So, feeling ko goods din to. And then, kumuha ako nitong buy one take one na cheese rings. Malaki-laki na siya. Pero hindi ko sure kung kasing sarap to ng cheese ring natin dito sa Pilipinas. And then, last na chips is itong yum chips. Hindi ko alam kung anong lasa nito and anong flavor siya. Oh, okay. Yum chips chives flavor. Sana masarap siya. Kasi hindi ko pa rin siya natitikman talaga. And then, ito na yung last na laman ng paper bag, which is itong Mixan low fat chicken super rice noodles. Ganyan siya. Noodles. Perfect ngayong tag-ulan. And feeling ko isang set na siya sa loob. I don't know kung ano itsura niya paglabas. Kasi parang meron siyang sabaw sa loob. Based sa nakakapako dito. So, ayun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa KKV Global Haul. Snacks edition ko na to. And if ever nako-curious din kayo sa mga snacks sa KKV. If ever nako-curious din kayo sa mga snacks ng KKV. And sana maka-help yung konting share ko dito sa video na to ng mga taste test and yung first impression ko lang. Anyway, magkakaiba naman tayo ng panlasa. Baka mamaya, yung hindi ko masyadong nagustuhan is magustuhan nyo. Try nyo pa rin if ever nako-curious kayo. And if ever na-try nyo na rin yung mga snacks na to, comment below and let me know kung ano naging experience nyo, kung nagustuhan nyo ba siya or what. So, ayun lang guys. Thank you for watching this video. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and see you on my next one. Bye!